Godric Villateras point of view. Mula sa malalim na pagtulog ay nagising na lang ako dahil sa malakas at sunod-sunod na pagkalampag sa pinto ng kwarto. Ano yun? Iritable kong tanong at nasapo ang sentido. I remember drinking like there's no tomorrow. And what happened? Nakailang bote ba ako? Walang hiya naman oh. Sir, ang fiancé niyo po, may nangyari sa kanya. Dahil sa narinig ay tuluyan akong nagising at tila nawala ang espiritu ng alak sa sistema ko. Kumakabog ang dibdib akong tumayo at kaagad na binuksan ang pinto. Doon ay nakita ko si Edgar na isa sa mga empleyado ko na tila namumutla pa. Anong nangyari? Nasaan siya? Doon sa may dalampasigan, sir. Taranta niya sagot sabay turo at hindi na ako nagdalawang isip pa bago tumakbo papunta roon. Doon ay nakita ko ang kumpol ng mga tao, ngunit hindi ko sila binigyang pansin at hinawi ang mga tao hanggang sa makita ko si Grace. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa na makita siyang umiiyak at ang kalat ng dugo sa kanyang hita. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko kagad nalaman ang gagawin. Ang tanging laman ng isip ko ay ang aming anak, ang sanggol na pinagbubuntis pa niya. Ang labis na saya at pagkasabik nang ibalita niya sa akin ang pagbubuntis niya. That I'm going to be a father, I admit. I wasn't ready for the responsibility. I was afraid that I might end up like my dad. But then I promised to myself that I won't be like him. Hindi ako gagaya sa kanya na walang hiyang ama. Magiging isa akong mabuti at ulirang ama sa magiging anak ko. I will love them and care for them. I will make anyone who hurt them suffer. I will be the better version. No, the best version of my dad. I will take my life as an example to be the best dad out there. Kaya naman dahil sa takot na baka mawala ang anak ko kahit hindi pa man siya nabubuo ay napuno na ako ng galit. And when you're angry, you just cannot see things clearly. Nothing makes sense and when she blamed Beth for it, I just lost it. I got angry without proof. At tuluyang gumuho ang mundo ko sa balita na makarating kami sa ospital. I'm sorry, but the baby didn't make it. Ibinalita ng doktor matapos ang examination sa walang malay na fiancé ko. No! Bulong ko sa hangin at natulala. Tila bombang sumabog sa aking isipan ang narinig. No! Hindi maaari ito. I'm sorry, Mr. Villatera. Sorry? Ano ang magagawa ng sorry? May babalik ba nito ang buhay na nawala? May babalik ba nito ang anak ko sa kinasasabikan ko? And I found myself crying together with the heartbreak. It got too much that I had to step out in order to not wake her up. Naupo ako sa labas at miserableng iniyak ang pagkawala niya. Was it even a boy or a girl? Damit, hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong malaman. Hindi man na siya binigyan ng pagkakataong lumaki. Hindi ko na namalayan pa kung gaano ako katagal na nakasalampak doon at pinagtinginan ng mga dumaraan. Marahil dahil sa itsura ko, puno pa rin kasi ng dugo ang damit at short ko. Pagkat mapait akong napatawa, pangalawang beses na ito na nabahiran ako ng dugo ng dalawang taong importante sa akin at pareho silang nawala sa buhay ko. Ang una ay ang babaeng minahal ko at halos sinamba. At ngayon naman ay ang magiging anak ko sana. Nang kumalma ay tumayo na ako at babalik sana sa loob nang bumalik ang doktor na may hawak na papel. May seryosong ekspresyon siya sa mukha niya habang palapit. What is it? Walang buhay at nawalan ng lakas kong tanong nang huminto siya sa harap ko. I didn't want to mention it because I wasn't sure, but I had to run some test. Pabuntong hininga kong kinamot ang noo ko na may tuyong dugo pa sa kamay. Inabot ko ang resultang pinakita niya sa akin. Nang dumating kayo ay naamoy ko na ang fiancé mo na amoy alak. And while a small sip cannot do much damage, I found something in her blood. Habang tinitingnan ko ang nakasulat ay tila palaki ng palaki ang mga letrang naroon.
Nagsimulang manginig ang kamay ko sa galit nang biglang umusbong sa aking buong katawan. Cause of miscarriage. Dahil sa gamot at alak na ininom. Hindi ito totoo, hindi ba? Nangangalit ang mga ngiping bulalas ko at nilukot ang papel. Imposible. Bakit siya gagamit at iinom kung alam niyang bawal sa kanya? Wait, it could be that she took something at hindi niya alam na bawal sa kanya? Pangungumbinsi ko sa sarili ko dahil ayaw kong maniwala sa nabasa ko. Marahang umiling ang doktor. She's been taking it for a while, I believe. I'm sorry, Mr. Villatera. I really am. Pakikisimpatya niya, tinapik ako sa balikat. Now, if you will excuse me. I saw red. How dare she harm her body like that when she was pregnant? Kailan pa? Kailan pa siya nagsimula at bakit hindi siya tumigil nang malaman niyang buntis siya? Maras kong binuksan muli ang pinto at walang pakialam kung magising siya. Ang nakapikit niyang mga mata ay unti-unting dumilat. Ang kanyang mga labi ay namumutla pa rin. Maging ang kanyang mukha. Dahil nawala ng dugo ay kasalukuyan siyang sinasalina nito. Lumapit ako sa tabi niya at matatalim ang mga matang tiningnan siya. What happened, honey? Nangihina niyang tanong at inilibot ang tingin sa buong kwarto. You had a miscarriage. Sa narinig ay mabilis na lumarawan sa mukha niya ang galit at bumilis ang pagtaas baba ng kanyang dibdib. It's Elizabeth's fault. She stressed me out, Godric. Ininsulto niya ako. At sinigawan niya ako. I tried searching for sadness or even regret in her eyes but saw none. Walang ibang makikita sa mukha niya kung hindi galit at kagustuhang idiin ang isang inosenteng tao. Nang gagalaiti man ay pinigilan ko ang sarili ko at imbis ay ihagis sa kanya ang papel. Enough with the drama, Grace. Bakit hindi iyan ang ipaliwanag mo? Alam mong buntis ka. Kalmado ngunit nagbabadyang magwala ang galit na pinipigilang turan ko. Naging mailap ang mga mata niya matapos tingnan na nakasulat sa papel at pinilit na naupo. Hindi ko siya tinulungan o inalalayan. I watched her struggle for a while with a sick satisfaction on my head. Baka nagkakamali lang sila, Godric. Okay, I admit. Tumikim lang naman ako, okay? Isa lang naman. Dahil sa pagsisinungaling niya ay hindi na ako nakapagpigil at naisipa ang katabing upuan. Why do it when you know it will harm the baby? Why? Kaagad kong kinalma ang sarili ko at kumapit sa kama niya habang nakatingin sa kanya. I was looking forward to the day of their birth. I dream of that day you gave birth to them. While I held your hand and helped you ease the pain somehow. Yung mahahawakan ko sila sa bisikot, palalakihin. Yung mapupuya tayo sa pag-alaga, tuturuan ko sila ng mga bagay. Malumanay, ngunit siksik sa galit kung turan sa kanya. Pagkatapos ay bahagyang natawa, pero wala na. Nawala dahil sa kapabayaan mo. Kinuha niya ang kamay ko at dinala ito sa pisngi niya. I'm sorry. We can still try, right? I can still be pregnant. We'll try again, honey. I promise I will be careful next time. Napatiimbagang ako at maras na binawi ang kamay mula sa kanya. Paano? Paano pa kita pagkakatiwalaan, Grace? How can I trust that you will be a good mother when you cannot even take care of an unborn child? Malamig ang boses kong sabi sa kanya at tumalikod na. Ayaw na muna kitang makita. Saan ka pupunta? Ano, gano'n na lang yun? Nalaglagan lang ako ay aalis ka? Iiwanan mo ko tapos ano? Maghanap ka ng iba? Like a certain model named Elizabeth Cruz perhaps? Natigil ako sa paglabas ko at napailing. Nananahimik yung tao, Grace. Pinagbintangan mo na nga siya, isisiraan mo pa? Why? Can't I do that? Akala mo ba hindi ko alam at nakita ang pagsiselos mo nang may pakilala siyang boyfriend niya? Akala mo ba hindi kita nakitang umiinom nang makauwi tayo noon at inakala mong tulog na ako? You can fool anyone but me, Godric, not me.
I sighed out loud and massaged my temple. Okay, I admit. I got so freaking jealous when she admitted that they are now in a relationship. I admit that it took everything in me not to pull her away from him when she called him his boyfriend. I got so wasted that I ended up calling her. I hate that she moved on. I hate that she ended up with him of all men out there. Noong gabi ring sinabi ko sa iyo ang pagbubuntis ko, Godric. You were jealous over your ex. Did it make you emotional that the news that you having a child? Pag-aakusa niya at nilingon ko na siya para makitang nakaharap siya sa akin habang matatalim ang mga matang nakatingin sa akin. I cannot believe her. Bakit ba hindi ko napansin? Bakit hindi ko napansin na hindi normal ang kinikilos niya? Stop it, Grace. This is pointless. Wala na kaming connection, okay? Why are you so obsessed with her? Why are you so freaking insecure? I couldn't help but snap at her in annoyance and frustration. Bakit hindi, Godric? Bakit hindi gayong alam ko kung gaano mo siyang minahal? Kung gaano ka nagsakripisyo para sa kanya? Kung paano mong pinilit at baguhin at pagalingin ang sarili mo dahil sa kanya? That was in the past. Kanino ba ako engaged ngayon? Sino ba ang pinili kong pakasalan, Grace? Ha? Sino? Muli ay sinubukan kong umalis bago tuluyang maisara ang relasyon naming dalawa dahil sa hindi pagkakaunawaan. But you never really loved me. I halted and steps and froze. You never loved me. You never once told me you love me, Godric. Sigaw niya sa pagitan ng pagsigok. You were with me because I remind you of her. Tama ako, hindi ba? Because I was the exact replica of her when you were younger. When you love her like no other. Nilingon ko siya para makitang lumuluha na siya at yakap ang sarili. Parang mga pana na tumurok sa puso ko ang mga salitang binitawan niya. Para itong mga batong dumagan sa pagkatao ko dahil sa bigat ng bawat salitang binitawan niya. How could you say that? Hindi ako ganun ka-gullible at ka-naive, Grace. I was with you because... Pagputol ko sa sinabi ko at napakunot noo. Bakit hindi mo maituloy, Godric, ha? Bakit hindi mo masagot sa sarili mo kung bakit siya ang kasama mo? Bakit hindi mo mahanap ang sagot sa puso mo? Kasabay ng aking katahimikan ay ang hagulgol niya na umiikot sa buong kwarto. Dahil iyan ang ginawa ko, Godric. I fell in love with you, but you're still in love with her. Kaya ginaya ko siya para mahalin mo ako. I became her like the one in your story. I was desperate for your love, you know. I got too greedy that I want you all to myself. Sa ikalawang pagkakataon ay natameme ako at hindi nakasagot. Pero hindi ako ganoong tao at niloloko ko lang ang sarili ko. At ngayon ay nagsisisi ako dahil isa yung malaking pagkakamali. Dahil ang imahe niya sa akin ang minahal mo at hindi ako. Kasalanan ko rin. I created an imaginary world for us. Yung tayo lang. Yung ako ang mahal mo at hindi siya. Na sa akin umikot ang mundo mo at hindi sa kanya. I took advantage of your sickness and used it for my own good. Grace, why? Why would you do that? Nanlulumo ko sabi at napatuko sa pinto dahil sa pagsakit ng ulo ko. Sa sandaling iyon ay parabang may invisible na sinulid ang napatid sa aming dalawa. Isang sinulid na nagkokonekta sa amin at nanlumo ko dahil sa katotohanan sa mga salita niya. It hit me. It hit me. Inakala kong mahal ko siya dahil sa pagkakatulad. Hindi, dahil sa panggagaya niya kay Beth. You love me because you thought I was her, but when you saw her again, doon na naguluhan ang puso mo, hindi ba? Bakit? Dahil siya ang totoong mahal mo, Godric? Hindi ang ugali niya o kung ano siya kung hindi siya mismo. Akala ko ay nagtagumpay ako pero mas malakas at makapangyarihan pa rin talaga ang tunay sa peke. Isang kita mo sa kanya muli at nag-iba na ang itinayo kong kaharian sa puso mo. And I proved that when I locked you inside an empty room with her. Natatawa niya sabi, I'm sorry for fooling you. Run free, Godric. Huwag kang makonsensya dahil hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Ano?
Gulat kong tanong sa kanya at ngumiti lang siya bago nagkibit balikat. Meron akong pasyente na lulong sa bawal na gamot at hindi ko rin alam pero nagawa niya akong paikutin sa mga palad niya eh. Siya ang nag-impluwensya sa akin para gumamit nito. But then I took advantage of you. He took advantage of my insecurity. Muli niya ako tiningnan bago napasabunot sa buhok. I'm sorry kung sa'yo ko ito binalak na ipasagot. For the record, the only time something happened between us ay noong naglalasing ka lang, hindi ba? Too much. Everything is too much for me to take. The woman I planned to marry fooled me and manipulated me all along. You are free from shackles I put around you, Godric. As your doctor, I now announce you that you are officially healed. Pero ano pa ba ang silbing mapagtatanto ko na mula noon hanggang ngayon ay isang babae lang talagang minahal ko, ang inikutan ng mundo ko. Dahil isang araw habang naglalakad sa parke ay nakita ko siyang kasama si Lucas at may kasamang bata. Matapos ang 4 na buwang pagkukulong at walang katapusang paninisi sa sarili. Matapos ang 4 na buwang pagsisisiba, hindi ko siya nabalikan agad. Huli na. Walang hiya. Huli na ako dahil isa na silang masayang pamilya. Huli na ako dahil may anak na silang 2. Hindi ako agad na umalis at naglakad-lakad sa parke na parang isang baliw. Dahil alam kong oras na mapag-isa ako ay lulunurin ko lang ang sarili ko sa alak. Dahil alam kong walang katapusang paninisi lang sa sarili ko ang gagawin ko, na tuluyan siyang nawala sa akin dahil na rin sa katangahan ko. How can I not realize what Grace did? And now it's too late. And when I finally decided to fill it up and just walk away, I saw a blue balloon heading my way. Wait, no. It's not just an ordinary balloon. Dahil ang may hawak nitong bata ay bumunggo sa aking binti. Hindi ko alam dahil para akong sinakal at binaril nang marinig ang palahaw niya. Kaya naman iniluhod ko ang isa kong hita para makita siya. At nang maalis ang lobong tumatabing sa mukha niya, parang tumigil ang mundo ko at natulala na lamang. Mami! Umiiyak niya ang palahaw at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. I got surprised. It's like staring at the younger version of me. The perfect replica of a mini-me. Nang makita niya ako at maramdaman ang nanginginig kong kamay na humahaplos sa mukha niya, natigilan siya at kinabahan ako. Ngunit nagulat na lamang ng isang malaking ngiti ang pumalit sa cute na cute niyang mukha. Daddy! Itutuloy.